Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Indigo, 25 years old at nakatira sa Armel 7, Banaba sa bayan ng San Mateo, Rizal. Matagal na ako nakikinig sa inyong programa sa Radyo Man at sa inyong official YouTube channel. Siya nga pala, gusto ko rin sanang mag-share sa inyo ng kwento na alam kong magugulat kayo. Opo, kwentong kababalaghan ito. Kaya pasintabi na lamang po sa mga hindi naniniwala sa mga paranormal phenomena at sa mga nag-aabang ng love stories. Papa Dudut, noong second year college ako ay may last subject kami, World Literature. And one time nagturo siya about sa works ni Dante Alighieri na Divine Comedy. Interestingly, ang first part ng nasabing obra ay may pinamagatang Inferno. Tungkol ito sa fictionalized adventurer na base sa mismong author na nakapaglakbay sa iba't ibang bahagi ng impyerno. Hindi naman siya horror ayon sa professor ko. At ewan ko ba, simula noon ay na-curious na akong basahin ang nasabing obra na tinaguriang isa sa mga magagaling na Italian poets noong sinaunang panahon. Nagsimula sa curiosity, binasa ko ang ilang bahagi ng Inferno ni Dante at nagulat ako noon kasi na-amaze ako sa libro. Doon na nagsimula ang lahat. After ng klase ay pumunta po ako ng internet lab sa school namin para magbasa lang ng Inferno. Tapos ay naghanap ako ng libro na Divine Comedy, pero nakailang bookstore na ako pero wala akong mahanap na Divine Comedy kaya nag-resort na ako sa Orange app. And guess what? Nakabili ako kaagad. Pagdating ng librong in-order ko ay agad ko yung binasa. Na-addict ako pero paglipas ng ilang araw habang nagbabasa ako sa bahay ay nakaramdam ako ng kakaibang feeling. Ramdam ko yung pagdurusa ng mga tao sa impyerno. Wala akong ganang kumain. Nasusuka ako. Masakit sa pakiramdam. Masakit ang braso ko, ang katawan ko, ang tagiliran ko. Ewan ko ba, ang weird, ang creepy, may malakas na hangin na malamig na dadampi sa liig mo. Nakakatakot at nakakapanginig, pero hindi pa rin ako nadala kasi hindi naman nakakatakot ang binabasa ko. Samantala dumating ang semester break, na-depress ako dahil nag-break kami ng ex ko noon. Nagkulong ako sa kwarto at hindi na ako nagpakita sa mga friends ko. Walang gana at nagbabasa at tulog lamang ako ng tulog. Hanggang sa isang gabi nakaramdam na lamang ako ng bigat sa katawan ko habang natutulog. Nagising ako at naninigas ang bukong katawan at hindi ako makagalaw. Ramdam kong lumubog ng sobra iyong kama. Ang bigat may nakahawak sa kamay ko at sa leeg ko. Takot na takot ako. Hindi ako makapagsalita at makasigaw. Nagdasal ako sa isipan ko ng 3 ama namin, kaya lang ay hindi ko matapos-tapos. Nakalimutan ko sa sobrang taranta ko hanggang sa nakarinig ako ng isang napakalalim na boses. Na first time kong marinig, Papa Dudut. Nakakakilabot kasi parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa ang boses niya. Hindi na ako natulog sa kwarto na yon. Simula noon ay may 2 rosary akong nakalagay sa kamay ko. Pangalawang gabi na alimpungatan ako at nakita ko sa aking cellphone na 3:00 na pala ng madaling araw.
bigla ako nakarinig ng kadena. Parang kadena na hinihila. Hanggang sa natakot na ako, kinikilabutan ako. Nagtakip ako ng unan at hindi ako nakakumot. Nasa isip ko na baka hawakan ang paa ko or kung ano. Biglang nawala yung narinig ko at pumikit na lamang ako at naghintay hanggang sa pagtihaya ko. Kaharap ko ang kisame. Nanigas ang katawan ko at may humawak sa kamay ko, Papa Dudut. Naninigas ang paa ko at hindi ako makapagsalita at may dumagaan sa akin. Naiiyak na ako noon at naramdaman ko na may humawak sa dibdib ko. Nagdasal ako. Nakarinig ako ng matinis na boses. Sobrang tinis, nakakatakot pakinggan. Pumikit ako at nagdadasal ako. Putol-putol ang pagdarasal ko sa isipan ko. Hindi ko may galawang danliri ko hanggang sa nakita ako ng mama ko. Ano daw ang nangyari sa akin? Umiyak ako at sinabi kong may dumagan sa akin. Pinagalitan ako dahil nagbabasa daw kasi ako ng libro tungkol sa impyerno. Hindi ko naman masabi kay mama na hindi porket may inferno sa binabasa kong obra ni Dante ay masama na ito. Pero mahirap nang ipaliwanag lalo na't sigurado akong hindi alam ni mama ang tungkol kay Dante Alighieri at sa mga akda niya. Sa kabilang banda, kinabukasan ay nagulat na lamang ako nang magising ako at nawawala na yung libro. Kaya agad akong bumaba noon at kinausap ang aking ina para tanungin siya sa kinakalagyan ng libro ko. Dahil kapag umaga ay pumapasok siya sa loob ng kwarto ko para maglinis at kunin ang mga pinagdamitan ko para labhan. Pumasok at naglilinis kasi siya ng kwarto ko kahit natulog pa ako. Tinapon ko na yung libro na yon, sagot ni mama sa akin. Agad naman ako nagreklamo. Bakit yun naman po tinapon yun? Ang mahal ng pagkakabili ko noon, wika ko. Manahimik ka dyan, Indigo. Dahil sa librong yon, kaya nagbabago na ang ugali mo. Sabihin na natin hindi siya horror pero simula nang magbasa ka noon, para kang sinasapian. Kaya ngayon lang tinatapon ko na yan para bumalik ka na ulit sa dati. Paliwanag ni mama sa akin. Samantala, Papa Dudut, padabog akong bumalik sa kwarto ko. Inis na inis ako dahil hindi ko pa natatapos basahin ang libro. Ayoko namang bumili ng bago kasi ang mahal. Hindi kaya ng allowance ko. Kaya ayon, nag-resort na lamang ako noon sa PDF soft copy ng libro ni Dante Alighieri. Pero sa kasamaang palad, hindi ko na rin natapos ang nasabing libro dahil masyado itong mahaba at nawala na rin ako ng interes noong mag-summer break. Pero kahit na nawala na sa isipan ko ang inferno ni Dante Alighieri, ay hindi nawala ang bigat sa pakiramdam ko. Naging mainitin ang ulo ko dahil dito. Bukod sa nagsimula akong mapraning dahil pakiramdam ko ay may bumubuntod sa akin na kung anong bagay na hindi ko nakikita. Nagsimula na rin akong magkaroon ng insomnia dahil kapag sinusubukan kong matulog ay agad akong binabangungot at kung ano-anong mga nilalang ang nakikita ko. Hindi naman haunted house ang bahay namin kaya labis ang pagtataka ko noon kung bakit bigla ko na lamang naranasan ito. Samantala isang umaga kagigising ko lamang noon at nakagawian ko na rin na paglalabas sa kwarto ay tumatambay pa ako sa sala. Anyway, yung sala naman ay may bintana sa kanan katapat ng pinto ng kusina namin tapos ako ay nakapwesto noon sa bandang harapan. Subali yung tingin ko side ng bintana. Then yung mga kasama ko that time ay yung kuya kong si Rain na nagkakape. Kasama din namin yung dalawa kong maliit na kapatid na nanonood ng TV. Yung sumunod sa akin na si Violet ay nagsa-cellphone habang may pinsan din ako. Nasa kusina at kumakain. Siya si Kuya Jet, bali nasa poder namin ang pinsan ko na 19 years old kasi dito siya nag-aaral ng kolehiyo sa Maynila. Kaya kami na ang kumupkop sa kanya since malayo ang mga magulang niya, nasa Mindanao pa. So balik na tayo. Nakikipag-asaran ako noon kay Violet nang biglang may nakita akong lalaking dumaan sa bintana. Itim ang suot nitong damit at parang matangkad. Nagtaka si Violet bakit biglang nanlaki ang mga mata ko kaya sinundan niya ako ng tingin pero wala siyang nakita. Ate Indigo,
Bakit parang namumutla at natatakot ka dyan? Huwag mong sabihin sa akin na nakakakita ka ng multo sa labas ng bintana o sisa pa niya sa akin. Si Kuya Jet nasa na? Tanong ko. Unang sospetsa ko ay baka yung pinsan ko ang dumaan since parang magkasing tangkad lamang sila nung dumaan sa bintana. Pero agad ding nawala ang hinala ko dahil biglang buwaba si Kuya Jet sa hagdan. Ibig sabihin ay hindi siya yung lalaking dumaan kanina. May lalaki kasing dumaan sa labas ng bintana. Malaking lalaki na kaitim. Sabi ko pa sa kapatid ko. Imposibleng may makapasok na ibang tao dito, Ate Indigo. Mataas ang bakod at ang gate natin. Imposible ring si Papa kasi nasa taas pa sila ni Mama. Sagot ni Violet sa akin. Sa puntong yon ay hindi na ako mapakali. Hindi ko rin may paliwanag noon pero grabe ang bilis ng tibok ng puso ko ng mga sandaling yon na nauwi sa panghihina. Kaya naman nagpasya na lamang akong magpahinga sa kwarto ko buong mag-araw. Sa kabilang banda naman Papa Dudut ay hindi lang ako sa bahay namin nakakaranas ng kababalaghan. Pati rin mismo sa university na pinapasukan ko. Para bang sinusundan ako ng kung anong nilalang na hindi ko nakikita pero nararamdaman ko ang presensya. Isang araw sa eskwelahan, around 9 AM ito nangyari. Meron akong dalawang kaibigan, sina Jana at si Kath. Una silang lumabas since recess na rin at habang yung isa kong friend na kasama ko sa classroom ay pareho kaming busy sa loob ng room dahil may hinahabol kaming mga activities that time. At that moment, lumabas ako para ipasa yung reaction paper namin sa isang subject. But pinapasa ko na lang din sa isa kong classmate since hindi ko matagpuan yung subject teacher. I followed my two friends sa CR dahil sumilip ako sa room at wala sila. Nung pumasok ako at natagpuan silang nasa CR ay hinintay ko na silang matapos para makaihi rin ako. So tatlo na kaming lumabas but napapansin kong may pinag-uusapan sila which is kinukulit ko yung dalawa kung ano ang pinagbubulungan nila tapos ay parang hindi sila mapalagay. I tried to be noisy kasi curious din ako. Pero tumingin lamang sila sa akin na para bang natatakot. Bakit? Ano bang problema, Jana at saka Kath? Sabihin nyo nga sa akin. Wika ko na medyo kinakabahan at natataranta na. Hindi. Nakita kasi namin yung reflection mo dun sa CR. Wala kang ulo, sagot ni Jana sa akin. Huwag naman kayo magbiro ng ganyan. Totoo ba? Lalo akong kinabahan sa sinabi nila sa akin. Oo, hindi. Hindi kami nagbibiro. Kinakabahan nga din kami. Wika naman ni Kath. Ano bang pamahiin kapag nakita mong walang ulo ang isang tao? Tanong ko. Si Kath ang unang sumagot. Ang alam ko, mamamatay yung taong nakita mong walang ulo. Lalo akong natakot sa sinabi niyang yon. Ang alam ko naman ay mamalasin lang ang taong nakitaan mo ng walang ulo. At saka natatandaan ko ang sabi ng lola ko, kapag daw ganon ibig sabihin ay may sumusunod na demonyo sa iyo. Wika naman ni Jana. Kailangan mong umuwi na sa bahay ninyo at sunugin mo yung suot mo. Mula uniforme hanggang underwear. Nagulat naman ako sa narinig ko mula sa kaibigan ko. Kakaunti na nga lang ang uniform ko, susunugin ko pa. Magagalit sa akin si mama ko kapag nagkataon. Sagot ko sa kanya. Iintindihin mo pa ba ang galit ng mama mo kaysa sa buhay mo? Balik ni Kath sa akin. Sige na, umuwi ka na. Bago pa may mangyari sa iyo. Dagdag pa niya. Hindi na ako nakipag-argue pa sa dalawang kaibigan ko at sa halip ay umuwi agad ako sa bahay. Pero nagdadalawang isip akong sunugin ang suot kong uniforme lalo na yung blouse ko na maputi pa at bagong-bago pa ang itsura. Nanghinayang ako sa uniforme ko kaya sa huli nag-decide na lamang ako na ilagay na lamang yon sa labahan at magdasal ng taimtim sa Diyos. Pagkatapos noon ay natulog na ako. Ang buong akala ko dahil nagdasal ako kaya walang mangyayaring nakakatakot sa akin pero nagkamali ako, Papa Dudut. Nanaginip ako at napunta raw ako sa isang malaking gusali na parang simbahan pero madilim.
Mukhang abandonado at nakakatakot ang aura. Natakot ako sa aking nakita kaya pinilit kong magising kung bangungot man yon. Pero hindi, panaginip pero parang totoong totoo. Araw na raw ng paghuhukom. Mamayang kaunti sa paglalakad ko ay natanaw ko ang mga taong nakapila sa malayo. Nilapitan ko yon pero nagimbal ako kasi yung mga nakapila ay mga taong iba't ibang itsura. May maganda, may pangit, may malinis, may duguan, may bata, may matanda. Babae man o lalaki ay naroroon at nakapila. Naglakad lamang ako at sinundan ng mga tao hanggang sa napunta kami sa isang napakalaking hall na may entablado na nagsisilbing altar kung saan ay papanhik ang bawat isa. At doon ay pinagpasyahan kong sa langit o impyerno ang huling kahahantungan ng kanilang kaluluwa. Dahil dito ay lalo akong natakot. Pinagsasampal ko ang sarili ko na sana'y magising na ako sa bangungot na yon. Pero hindi umubra. Kaya naisip ko tuloy sa sarili ko na baka patay na ako. Diyos ko, ayoko pang mamatay. Sana pala'y sinunog ko na lamang ang uniformeng suot ko kanina. Naiyak na ako noon at gusto ko sanang umalis sa pila. Pero pinigilan ako ng isang matangkad na lalaki sa pamamagitan ng paghawak sa likurang balikat ko. Pagtingala ko ay natakot ako kasi yung nilalang ay hindi ko makita ang mukha niya kasi nakasuot ito ng hoodie na itim. Agad ko ring na-realize na isang Grim Reaper o kamatayan ang nilalang na yon. Hindi pa ako patay. Pakiusap, ibalik niyo ako sa amin. Ayoko pang mamatay. Parang awa niyo na. Pagmamakaawang sabi ko pero hindi kumibo ang nilalang. At sa halip ay tinulak pa ako pasulong dahil gumagalaw ang pila. Gusto kong humagulhol nung mga sandaling yon pero bigla rin akong natahimik sa mga dagungdong na nagmumula sa itaas at ilalim ng kinakatayuan namin. Tahimik lang ang lahat habang pinagmamasdan at pinakikinggan kung paano bigkasin ng tagapagsalitang pangalan ng bawat isang nakatayo sa entablado at kung ano ang mga kasalanang kanilang nagawa nung sila'y buhay pa. Walang puwang ang panguhusga sa kapwa sapagkat mas iniisip ng mga nakaupo pa lang at ng mga susunod pang tatawagin kung ano-ano mga nagawa nila. Ang mga kaluluwang sa langit mapupunta ay bigla na lamang naglalaho kasabay ng puting liwanag na nagmumula mismo sa kanila. Samantalang ang mga kaluluwang naiiwan ay bumababa sa kaliwang bahagi ng entabladong yon at tila ba alam na kung saan sila tutungo ng may takot at pagsisising mababakas sa mukha nila. Sila'y diretso ang paglalakad hanggang sa marating ang isang bangin na may nagngangalit na dagat sa ibaba. Saksi ako sa bawat pangyayari sapagkat isa ako sa mga tumulong para iabot sa isang babae ang makintab na telang may iba't ibang kulay na gagamitin umano sa paghuhukom. May nakasulat sa bawat tela ngunit hindi ko na maalala ang mga yon. Ang natatandaan kong mga kulay ay asul, pula at cream. Nasaksihan ko kung paano ang dalawang babaeng sabay na pumanhik at inakala ng lahat na ang isa sa kanila ay mapupunta sa langit ay parehong bumaba sa kaliwang bahagi ng entablado. Nasaksihan ko rin ang tatlong magkakaibigang isang babae at dalawang lalaki kung saan ay isa lang sa kanilang nakapunta sa langit. Ang lalaking yon ay nag-iwan ng halik sa babae bago maglaho kasabay ng liwanag. Nagsisihan naman ang naiwang babae at lalaki sa sinapit nilang pareho. Nagulantang ako nang ako na mismo ang hinatulan at hindi napunta sa langit. Pagdating ko sa lugar kung saan nagpupunta ang mga naiiwang kaluluwa ay biglang may lumitaw na pulang lubid na nakatali sa aking kaliwang paa. Indikasyon naman na may pangalawa pa akong pagkakataon. Makakabalik pa ako sa mundo ng mga nabubuhay at depende na sa gagawin ko rito kung tuluyan akong mapupunta sa impyerno o sa langit ang aking kahantungan. Mula roon ay nakita ko ang sarili kong nahuhulog sa bangin at akmang babagsak sa nagngangalit na dagat. Ngunit ang nakakatakot na dagat ay naging kalmado at payapa. Dahilan para malaya akong makalangoy at mula roon ay batid kong nasa mundo na ako ng mga buhay.
Bigla ko naalala yung inferno ni Dante Alighieri. Hindi kaya ito rin ang naranasan niya kaya niya naisulat ang obrang yon. Bigla akong nagising mula sa aking bangungot, puno ng takot ang aking dibdib at napahagulhol talaga ako. Kasi akala ko ay kamatayan ko na. Ngunit na-realize ko na somewhat ay parang ipinakita sa akin ng tadhana kung ano talaga ang nangyayari sa araw ng paghuhukom. Pero laking pasasalamat ko sa Diyos. Kasi hindi ko pa oras kaya lalong lumakas ang aking pananampalataya sa Diyos. Napagtanto kong hindi madadaig ang katotohanang meron na akong buhay na walang hanggan mula nang tinanggap ko ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nagligtas at tumubos sa aking kaluluwa, si Jesus. Naalala ko rin ang isang verse sa Bible, Romans 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Sa kabilang banda, pagkatapos ng naranasan ko ay nagtungo ako sa simbahan para humingi ng tulong at payo. Sabi sa akin ng pare ay mapalad pa raw ako at nakabalik pa ako ng buhay dito. Pero nang tanungin ko kung bakit nangyari yon ay eto ang sagot niya sa akin. Nilapit ko raw ang sarili ko sa panlilinlang ng demonyo. At nung naikwento ko sa kanya na mahilig akong magbasa, makinig at manood ng mga nakakatakot na may kinalaman sa impyerno at diablo, ay humina ang depensa ng aking pananampalataya. Para hindi na raw maulit yun ay maging mapanuri ako sa mga binabasa, pinapanood at pinakikinggan. Hindi raw masama ang horror as form of entertainment. Pero wag daw nalalampas sa makalimutan na natin ang pananampalataya sa Diyos. At kapag isang media, libro man, musika o pelikula ay dinadala ka sa thought na taliwas sa mga turo ng ating Panginoon, iwasan mo dahil malamang sa malamang ang medium na yon ay ginawa ng diablo para manlinlang at magtanim ng maling kaisipan sa ating mga isipan. Papadudot sa ngayon ay maayos na ang buhay ko. Wala na akong nararanasang kababalaghan o nakakatakot. By the way, to be clear lang ay hindi yung Divine Comedy ni Dante Alighieri ang dahilan kaya ako naranasan ito. Bago ko pa kasi mabasa yon ay interesado na ako sa mga librong may kinalaman sa demonyo, witchcraft, occultism at iba pa. Mahilig din akong manood ng mga gore at horror movies na may temang exorcism. Ayon sa paring nakausap ko ay ito raw ang naging dahilan kaya humina ang depensa ko laban sa diablo. Kaya naka-experience ako ng mga paranormal events. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Muli ay maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Indigo. Maraming salamat, Indigo, sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Hindi naman masamang manood, makinig at magbasa ng mga medyang may temang horror. Pero katulad ng sinabi ng pare kay Indigo ay dapat maging mapanuri tayo sa ating mga medyang gagamitin for entertainment. Use it with moderation. At sa kabilang mga taong nag-iisip ay alam natin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kapag ang isang medyang ginagamit natin ay naglalaman ng mga impormasyong taliwas sa mga turo ng Diyos sa atin, abay dapat natin natigilan yun. At sa tuwing manonood tayo, magbabasa o makikinig tayo ng horror ay palagi nating iisipin na mas makapangyarihan pa rin ang Diyos. Kahit kailan ay hindi niya hahayaan tayong bumagsak sa kamay ng kadiliman. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories at manood din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Reminder po sa lahat ng mga nagre-re-upload ng ating content, ito po ay bawal, no? At kapag ako'y medyo may oras na, I will make sure na mawawala ang mga channels na nangongopya, ginagamit ang mukha natin ng walang permiso at ginagamit ang mga audio content natin sa paraan ng pagnanakaw. Kaya habang may oras pa, i-delete nyo na ho yan, palitan nyo na ng content yan kung gusto ninyo, sa inyo na yung mga followers. Pero wag nyo na pong ituloy. Dahil pag may oras ako, siguradong mapapadelete ko yan. Maraming salamat po sa lahat ng mga listeners natin na tinitiyak
na ang kanilang pinakikinggan ay ang official Papa Dudut YouTube channel lamang at ang Kaistorya YouTube channel po lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.